Uy, nagpasingaw. Pero mali daw ang pasingaw na yan. Bakit mali? Eto na po. Magtratrabaho na yung pair of bishop. Paano? Ayun, tinira ni Magnus. Engine move yan eh, nung nakita ko eh. Superbet, Poland, Rapid, and Blitz. At alam niyo naman nangyari kahapon, nag-livestream po tayo, medyo inaalat si Magnus. At si Wei naman nag-iinit. Siguro, pakita natin po ang standing after first day ng Blitz saka nung natapos yung Rapid. Ito po ang current standing. Tingnan niyo po. Ayun, nakita ko din. Anyway, ayan po ang nangyayari sa kasalukuyan. So, leading pa rin po si Wei. Ang nangyari po, nagsimula na po yung Game 1 for tonight. At si Wei, tinalo si Gukesh pero si Magnus nanalo din. At na-maintain lang po ang kalamangan ni Wei. 8 laro na lang po ang nalalabi. Makahabol kaya si Magnus? Yan ang ating magandang katanungan dito eh. Eto matindi, kaya napalibaw ka agad eh. Kasi kalaban ni Magnus, si Pragnananda, na dinali siya kahapon. Natalo si Magnus kay Pragnananda. Sa pagkakataong ito, makabawi po kaya? Anyway, magsisimula na po yung laban. Ayan na po, nag-D4 si Magnus. Uy, Katalan. Pero Bogo Indian ata ito, no? Ayun, no? Kasi usually, pag nag-knight F3, hindi na po nagbi-bishop B4 eh. Pero bishop B4 pa rin ang ginawa. At ayan na nga po ang nangyayari sa ngayon. So, D5, mabilisan, B6, lahat po yan, linya eh. Uy, B3 lang si Magnus, so dinipensaan lang. Ang gusto niya siguro, kainin po ng pawn, no? Anyway, Bishop B7 lang si Pragnananda, mabilis si Pragnananda. Pareho naman po silang mabilis. Shoutout po sa mga viewers natin, pati ako mabilis magsalita eh. Shoutout sa lahat ng nanonood, magandang gabi. Mamaya ako babasahin yung mga nag-share po ng ating stream. Ayan na. So, medyo napaisip na po. Ito po si Pragnananda after Bishop B2. So, tiningnan niya na kung ano nangyayari, no? Medyo nangapa na siya noon. Nag-knight D7 lang. Magnus Carlsen's thinking right now. Nag-Bishop E2. Tamang develop lang. Preparing for castling po yan, most likely. Ito mga possible play. Sinabi. Sasabihin ko pa lang KN C5. Pero kinapture agad ni Pragnananda. Ngayon, ito dilemma ni Magnus yan. Will he take with the pawn? Will he take with the bishop? Bishop po ang pinili. Huwag kayo magtataka, coach. Binibigay yung kabayo. Papangit pawn structure. Pabor pa yon kasi may mga ganong idea po yan, no? I mean, pwede hindi magka-castling, king move lang eh. Kekembutan, tapos rook G1, may pressure door, ang lakas ng bishop. Yung bishop pwede bumalik, doon naman atake. And kaya po hindi basta-basta kinakain yung kabayo na yan. So, nag-iisip si Pragnananda. Ang common na ginagawa dyan, yung mga rook C8, C5, of course, C5 na nga ng mas maaga. Kasi wala naman rook sa C1. So, immediately, nag-C5 na. Ayan, mga typical po yan na break sa ganitong klaseng structure. Ngayon, Magnus nag-iisip kung anong gagawin niya. Will he go for castling right away? O iiwas muna yung Reyna? Pwede kasi umiwas muna yung Reyna eh. Dibepensa muna dito. O, para pagka nagkakainan din, may rook D1 ka, may ganon. So, nag-Queen E2, umiwas ang Reyna ni Magnus. Alright? So, Queen E2, actually may dalawang option ang castling si Magnus dito. I'm not sure if it's okay to do it on the Queen side, pero interesting kasi. Pero pwede din po mag-castling dito. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Magnus, ni Magnus na magkakasing. Ako ramdam ko, malamang sa malamang, ano po mag-castling po yan dito po sa may king side. Ayan. Shoutout po sa mga viewers natin. Welcome po sa ating live streaming. Thank you po sa mga nag-share. Maraming salamat po sa lahat na nagsusupport. Lamang na po si Magnus ng halos 1 minuto sa oras. Medyo natatagalan po si Pragnananda. Hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Alam niyo kung ano yung mga pinag-iisipan niyan. Kasi pag ganito, nakalabas na lahat, nakakasling ka na, next is to put your major pieces in a more active square. So, mostly open file po yan. Yung queen, hindi mo basta-basta linalagay sa open file if there's still 2 rooks, no? Kasi, kung nandito yan, later nandito, kailangan gumalon yan eh. So, pinag-iisipan yan, will he go queen E7 o dito? At mali ako dahil pinag-isipan niya na palang kainin. Anyway, susunod na yon. Malamang gagalawin mo na yung queen mo o kaya tore. Pag hindi niya pag ginalaw kahit sa dyan, ako po.
Galit na ako. Sabi ganun eh. Hindi ako sinusunod. Kinapture niya muna. Siguro naisip niya, baka siya pa kumain. Ewan ko, kinain niya muna eh. Gagalaw yan. Isa dyan yung gagalaw. Kung hindi man gumalaw yan, eto, yung isang tira na nakikita ko in order to go B5. Pero most likely, one of the rook will go here or maybe here and then here. I'm not sure. Tingnan natin. Yung tinira yung A6 mo, din lang binanggit ko yun. Hindi ako masyado napahiya ng konti. And then nag-queen lang sa B7 si Magnus, putting pressure sa long diagonal na yan. Grabe ah. Alam niya kung parasin din kasi B5 is coming to town. So yung bishop, he wants to give a square. Pwede dito, pwede dito. No, bukod po sa pressure na binibigay. No? Shoutout po sa lahat ng nanonood. Magandang gabi. Babawi ba si Magnus ngayon? Tingnan natin. Dami mo naman hula, coach, para siguradong tumama. At kinapture agad, ha? That's a bit surprising. Tingin ko magkakasling pa rin yan eh. Tapos kicking mo man, tapos magro-rook G1. These are the ideas na nakikita ko. Ngayon yung Queen E7 na yan, ginawa din naman, di ba? So, Queen E7, I think one of the reason is to play E5. Bukod po sa gustong ilagay dyan yung mga pyesa. Of course, magbi-B5 muna yan mamaya. Ha? Kasi pag gumanito ka kaagad, libre. Okay? So, tingnan po natin kung ano ang gagawin ni Magnus ngayon. Will he castle or will he play F4, ayan, to prevent the E5. Kasi E5 po yung common reason nito eh. Nag-castling lang. So, ibig sabihin, pinapa-E5 niya lang. It's all yours. Pwede mag-E5, pwede mag-B5, pero tingin ko E5 talaga ititira niyan. Kasi I think that's the major reason why tinira yung Queen E7 eh, no? Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Bini-5 muna. Sige. Tutulak na ba? Di ba? Galing ka manghula. Di ba? Nahulaan natin. Pero Magnus Carlsen, walang paki. Nakita niya din yan. Lahat yan. Kaya ang bilis binawalan, nag-bishop lang po sa A5 or pine-prevent niya yung expansion baga. Hindi ko sure. Pero obviously, he doesn't want the knight to take the bishop. Kaya gumalaw po yan. Ang tanong, ano ang gagawin ni Prag dito? So, ang common mo is like, ilagay mo yung mga pyesa mo sa open file. Pero, yun ba yung gagawin niya? Yung knight, hinahanapan ko na magandang ikot. Wala akong makita eh. Dito, wala naman threat eh. Dito, and then saan pupunta? Kasi covered square. Ngayon kay Magnus, ang step na nakikita ko, something like King H1, Rook here, tapos pwede kang magbaterya dito. Dito siya maglalaro. Yun ang po ang aking nakikita. Pero Queen E6 ang ginawa, no? Wow. Interesting approach, no? Para siguro dito ba? Hindi, pwede naman siya kanina dito eh. Pero dito. Wow. Baka pwede mga ganito eh, no? Parang mate pag hindi tumira yung white. Nag-rook C8 lang. Of course, nag-rook C1 kasi si Magnus. Kailangan kontrahin yan. Yung open file, kailangan kontrolin din. So, anong gagawin ni Magnus dito? Meron tinatawag na pair of bishops itong si Magnus. Ay, pinapalit lang. Dodolihin sa endgame lang na matintihan, no? Kasi pag nag-pure two knights versus two bishop, ayan ang mangyayari. Lamang po ang puti sa ganyan. Hindi ko sinasabing winning. Mas komportable lang laruin. Kaya ang tawag yan slight advantage. Kaya yun na nga po ang sinasabi ng engine ngayon. Meron daw pong slight advantage si Magnus. As you can see, yung evaluation bar, positive 0.49. So, lamang daw po ng kaunti. Kaunti lang naman. Anyway, tumalon yung knight pabalik. Pumasok naman yung reyna ni Magnus na medyo nakakatakot yan, ha? Medyo nakakatakot yan. Uy, nagpasingaw. Pero mali daw ang pasingaw na yan. Bakit mali? Eto na po. Magtratrabaho na yung pair of bishop. Paano? Ayun, tinira ni Magnus. Engine move yan eh, nung nakita ko eh. A4, para saan? Pag kinapture mo, kakainin lang. And what will happen next? This pawn is very weak. Yan po yung talagang bibigyan ng pressure eh. Yan ang bibigyan ng pressure. Grabe, no? Pero alam nyo ba, eto goods na, pero pinapatira ng engine ngayon, no? Alam mo yung engine? Bishop C4 first? Kasi nawala yung pawn sa B5 eh. Bishop C4. Ayan, ang tanong, where are you going, Chuchuchudora? Chuchuchudora. Kasi nape-pressure to. Ngayon, if you move somewhere like here or here, there's a check, bagsak yung kabayo.
I think this is it. Magaling si Magnus, chess player din. Mukhang makakabawi po kay Pragnananda. Chess player din eh. Parang chess player. Shoutout po sa mga viewers natin. Mukhang panalo na to si Magnus ha. Napilitan humarang. Pero after Queen B7, ano ang iyong ititira, sir? Nakapin eh. Ang sinasuggest, Queen D8. Queen B7 din. Nakapin Queen B7. So, paano ka didepensa ganito? May Knight F6 pa. May E5 eh. O E4. Tama, Queen B7 na lang, tas E4. Pagka Knight F6, that's a one piece up situation for the side of Magnus Carlsen. 14 seconds na lang. Ito pong si Pragnananda, 2 minuto pa mahigit si Magnus, kaya mukhang panalo na to, guys. Panalo na to. Ako gusto ko na lang tingnan kung ano mangyayari kay Wei Yi. So, puntahan ko lang yung laro ni Wei Yi. Kasi kailangan matalo si Wei Yi para makahabol si Magnus. Chumek sa C8. Wow. Umangat lang. Kinapture lang yung punto. Talagang hindi pa ayaw pa, ano? Di ba may mga ganun na? And that's already winning. Pero according sa engine evaluation, this is still completely winning for the side of Magnus. Ipit na ipit pa rin pala yan. Kasi bagsak yun eh. Hindi ni Magnus pinili yung one piece up situation. Mas pinili niya po ito na one pawn up, walang ka-counter play, lamang pa sa oras. Matalino din si Magnus talaga. Matalino si Magnus. Umatras lang po ang bishop. Alright. Nag-queen lang down. 1 pawn down ha. Lakas ng pass pawn. Yan yung magpapanalo eh. Yan na nga daw kainin eh. Hinamon. Tumakas lang. Of course, kailangan makagulo. 4 seconds on the clock. More than a minute pa si Magnus. This is definitely winning. Kinapture. Tumikim na naman. Pwede ata check. Tas kain na naman. Kaso may kain din dito. May kain din eh. Pero pass pawn kasi na malinaw eh. I mean, kicking mo ban lang yan, wala nang check, tas tulak ng tulak hanggang makarating sa paroroonan. Wala, madali na po ito for the side of Magnus. Madali na yan. By the way, update kay Wei and Vincent Kimmer, it looks like losing po si Wei. Losing si Wei, ha? Tagilid si Wei. Eto, winning na to. Gusto ko na tuloy lumipat kay Wei. Shoutout po sa 800 viewers natin sa Facebook ha. At meron tayong, ilan ba tayo sa YouTube? 384 sa YouTube. Shoutout po sa inyong lahat. Tinulak lang ni Magnus, of course. Umatras yung kabayo. 2 pawns up si Magnus, may pass pawn pang matindi, pero hindi pa rin nag-give up. Yun, sumuko na, at dahil doon, finally, Magnus Carlsen nakabawi kay Pragnananda. Lupit! Anyway, mabilis lang po nating puntahan. Ito pong si Wei kasi medyo tagilid na daw. Ayan. Itim po si Grandmaster Wei dito. It looks like quality down siya, pero hindi pa ganun kadali At nagkakapanikan, quality down pero hindi pa madali. Ilang po ng compensation? Ay, sinacrifice na lang. Kita niya, binalik na lang. Kasi nga, solid pa rin eh. Good move po yung kain ni Kimmer. Pero blunder daw yan. Naku po, naggaganon-ganon. Bakit kaya? Walang time eh. Mamaya silipin natin kung bakit Hindi ko alam eh. Pero nakita nyo yung bar, no? Gumanong-ganon. Nag-double question mark. At sa ngayon po, lamang ng 1 pawn si Kimmer dito. Pero again, hindi pa ito madali. This is still a very hard position, no? Kasi rook endgame, pantay pa rin po ng material. Kahit pa paano ito, hindi mo masasabing completely winning na. Hinamon. Tumakbo. Ayaw ipalit. Pero babagsak na yung pawn. Bumagsak na yung pawn. Okay. 2 pawn na yung kalamangan. Pero walang oras. May magic to si Wei. Nung nakaraan, na magic niya si Magnus eh. Ayun. Pag kinapture, gaganon pa. Magkakaroon pa na dependent pass pawn. Humihirap pa nga. Humihirap pa eh.
It's already 2 points up pero hindi pa ganun kadali at mukhang babagsak yung isa. Ay nako. Nako po. O libre yung pawn. Kakainin na ba? Kinain na. This is still not easy. Time pressure po pareho. Hindi madali ito guys. Hindi madali pero medyo sinusugswang po ni Kamer. Ito pong si Wei, no? Oh. Hindi pa madali ito. Wala kasing oras eh. So, kahit na po 1 point up ngayon si Wei, this is a queen endgame na ganitong klaseng endgame po talaga. Mahirap itong laruin. Mahirap itong laruin. Ayun, babagsak na yung isa pa. Okay, this is a winning na. Tingin ko. Tingnan natin kung lalaban pa. Di pa rin magre-resign yan. Talagang lumalaban pa rin hanggang dulo. Check yan hanggat meron. Hamon, natulak. Ayun. Ay! Ay! Pusang gala! Na stalemate pusa! Wow! What a move by Wei! Sobrang sharp! Hanep na yun! Grabe! Matindi! Papalakpak na lang ako para kay Wei. Sobrang kondisyon yung losing na. Ang bilis pang makakita ng ganong klaseng tira na tabla pa. Grabe! Wow! Sabaw! Ang galing ni Wei. Balikan po natin guys ha. Balikan po natin ha. Ayan oh. Pagka-check. Bang! Ganon. Chumek, umilalim. Gumanon. Immediately. Boom! Grabe naman kasi. Mahiwaga talaga ang chess. Huwag kang gigip up. Kasi tingnan nyo, stalemate pag kinapture po yan eh. Grabe. Oh, walang oras oh. Nadali niya. Mati ka ngayon. Na-checkmate. Persado kang kumapture and that will lead to a stalemate. Tabla pa. Grabe. Lupit. Lupit nun. Hanap na yan. Ang galing ni Wei. Condition talaga. Si Wei, sabi niya ka-Kamer. Winning ka na? No way. Akala mo mananalo ka na? No way! Hanep! Parang chess player, guys! Hanep naman yan! Ang lupit ni Grandmaster Wei doon. At dahil doon, eto po ang standing after this round. Pakita ko ba sa inyo yung standing, ha? Shoutout po sa lahat ng nanonood at leading pa rin po si Wei but this time bumaba po na kalahati ang kanyang kalamangan sapagkat kanina 2.5 ang kalamangan niya, ngayon po 2 points na lang ang lamang niya kay Magnus. Sumusunod si Arjun Ergaisi kahit natalo po yan kay Gukesh, Pragnananda, Noderbek, and ang Kolembat si Gukesh with team 10.5. Medyo tikit sila ni Anish Giri doon. Shoutout po sa mga nanonood, no? Grabe! Grabe yung laban na yun. Anyway, for the next game, ang kalaban ni Wei ay si John Christoph Duna Magnus. Sila na naman po ni Noderbek. Yung dumali sa kanya sa kahabon na parang ano lang, no? Parang nagoyo niya lang si Magnus eh. Alam niyo bang napatalon po sa upuan si Magnus pagkatira ng Rook G7 nung pinanood ko? Sabi ni Magnus demonstrate ko lang pagkatira po ng Rook G7, ganito yung upuan nila eh. Sabi ni Magnus sabi ganun si Magnus muntik niya na suntokan si Noderbek. That little mouse 'cause I'm an albatross.